Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, pagtakbo sa 2028 presidential election, seryosong pinag-iisipan ni VP Sara. 2 patay, 20 sugatan sa banggaan ng modern jeep at tricycle sa Kalumpit, Bulacan. Impeach South Korean President Yoon Suk-yeol, arestado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, seryosong kinukonsidera ni Vice President Sara Duterte na tumakbo sa 2028 presidential elections. Ito ang inihayag ng VP sa gitna ng kanyang private trip sa Japan nang bisitahin niya ang mga grupo ng Overseas Filipino Workers o OFWs. Anya, hindi na maaaring magpatuloy ang mga nangyayari sa bansa ngayon at naniniwala ito na kayang umangat ng Pilipinas. Hindi naman eksaktong binanggit ni VP ang posisyon na nais nitong takbuhan, bagamat sa mga huling survey ay nangunguna siya sa listahan ng preferred presidential candidates. Matatanda ang makailang beses na ring tinanong ang Vice Presidente sa kanyang plano sa politika sa 2028, ngunit anya, pinagtutuunan niya ng pansin ang kanyang tungkulin bilang kasalukuyang pangalawang Pangulo. 2 katawang nasawi habang nasa 20 ang sugatan matapos makabanggaan ang sinasakyan nilang modern jeep ang isang tricycle saka nahulog sa tulay sa MacArthur Highway sa Kalumpit, Bulacan ayon sa Kalumpit NDRRMO. Ayon sa otoridad, patungo ng Apalit, Pampanga mula Malolos ang modern jeep nang mawalan ito ng preno bago sumalpok sa tricycle. Nasawi ang driver at nag-iisang pasahero ng tricycle. Karamihan naman sa mga sugatang pasahero ng jeep ay mga estudyante ng Bulacan State University. Patuloy naman ang investigasyon sa aksidente. Arestado na ang pinatalsik na South Korean President na si Yoon Suk-yeol ayon sa South Korean investigators. Sa isang statement, inaresto ng Joint Investigation Headquarter ngayong araw, 10:33 AM si Yoon dahil sa mga kasong may kinalaman sa insurrection. Kaugnay ito ng bigla ang pagdeklara ni Yoon ng martial law noong December 3 dahil umano sa oposisyon na anyay anti-state forces at sumusuporta sa North Korea. Agad din itong binawi ang deklarasyon matapos umalma ang National Congress at mga sibilyan. Noong mga nakarang linggo pa, sinusubukan ng mga otoridad na arestuhin si Yoon sa kanyang tahanan, ngunit nakabarikada ang mga security guard at mga taga-suporta nito. Si Yoon ang kauna-unahang nakaupong head of state na makukulong at ngayon haharap sa interogasyon ng mga investigador sa loob ng 48 oras. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.